Doble sana ang kaligayahang dulot ng pandemic babies ni Donna na kambal. Ang problema, ang mga ito'y magkadikit. Nung nagbubuntis pa lang daw si Donna sa ikatlong pagkakataon, meron siya laging hinahanap-hanap. Pinaglihan ko po yung pagbubuntis ko po sa hamburger. At hindi lang basta-basta burger, kundi yung mga buy one, take one. Masarap po talaga kainin. Hanggang nalaman ni Donna na ang nasa kanyang sinapupunan, tila buy one, take one din. Kambal! Yung nagpa-ultrasound ako, sabi ng doktor, Nay, kambal yung anak mo, Nay. Pero ang inaasahang dobleng saya, naging doble dagok. Dahil nung isinilang ni Donna ang kanyang kambal, doon lang nila natuklasan, magkadikit ang kanilang mga katawan. Ang mga munting anghel na ito, hindi nalalayo ngayon sa mga pasyenteng hirap huminga. Pilit ding nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Bakit sa lahat ng nanganak sa akin po nangyari? Di bali na ako yung mawala, yung anak ko hindi na magkadikit. Masayang masaya raw ang mag-asawang Peter at Donna nung nalaman nilang kambal ang kanilang magiging mga anak. Bumili pa ako ng lampin, maramihan kaagad kasi kambal nga. Medyas, guantes, kakaunan po. Dalawahan po yung binili ko. Nagulat ako kasi wala naman akong lahi na kambal. Pero yung patid ng tatay niya daw sa Hambil, mayroong kambal. Hanggang nito lang July 16, si Donna nanganak na ng cesarean. Pero sabi ng doktor, Nay, di ba kayo sinabihan na nagpa-ultrasound sa inyo na ganito ang sitwasyon ni anak nyo? Kinabahan po ako. Opo, kambal po, sabi niya. Puro babae na yung anak mo. Pero di mo alam kung ano ang kalagayan ng anak mo. Magkadikit yung anak mo, Nay. ang kambal kasi na pinangalanan nilang Baby Evon at Ivory, isinilang na conjoined o magkadikit. Magkadikit mula dibdib hanggang pusod. Kaya kung hindi nakatagilid, ang kambal magkapatong. Yung ulo nila, kung hindi mo talaga ilihis pa gilid, maguntugan talaga sila. Kaso lang, nilihis lang namin yung ulo konti, tapos nilalagyan ng unan. Sino naman po magulang na gusto makita yung anak niya ganun? Takot na takot po. Lagi nila ako gabi-gabi na sana, Diyos ko na, huwag niyo sanang kunin yung anak ko. Yung nag-join po yung sa chest, sa dibdib, at saka yung sa tiyan. Paglabas, umiyak naman kaagad. Uncomfortable sila pag tagilid. Mas comfortable sila pag yung isa on top of the other. Pero sina Baby Evon at Ivory biglang nahirapang huminga. Kaya kinailangan silang ilipat sa ICU o sa intensive care unit ng ospital. Makaya pa man nila ng oxygen. Tinaasan lang namin kasi yung nasa baba na twin, yun talaga yung bumababa yung oxygenation at saka hinihingal. Pero pag inaano naman sa taas, siya naman yung tumataas yung oxygen, yung isa na naman yung bumababa. Yung ganito kasi high risk yan. So kailangan talagang i-ICU, ma-observe. Sa mahigit 1 linggo ng kambal sa ospital, ang mag-asawa umaaray na rin sa gastusin. Lalo 200 pesos lang kada araw ang kinikita nila sa pangingisda. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang ina na si Donna, mula nung sinasaryan, hindi pa nahahagkan ang kanyang kambal. Inuwi na kasi siya agad para makapagpalakas. Hindi ko po nakita yung baby ko, sir. Hindi ko man lang nahawakan yung anak ko. Conjoined twins, hindi kompleto ang paghihiwalay ng dalawang kambal. Kasi sa mga identical twins na talagang dalawang individuals yon, complete ang fission or complete yung cleavage ng fertilized egg. Sa conjoined twins, hindi naging kompleto. Ang chances for survival ng mga conjoined twins ay depende yan sa twinning nila, no? Kung saan sila nagkadikit, kung sa ulo, sa dibdib, sa tiyan, o sa likod. Pwede namang paghiwalayin, no? Pero as may mga ethical issues dito. At kailangan kasi itong procedure ay pinagpaplano ito. Samantala, para malaman kung kayang paghiwalayin sina Baby Evon at Ivory, kailangan silang ilipat sa mas malaking ospital.
Kaya nito lang Biyernes ng umaga, ingat na ingat silang inalis sa ICU. Nilalabas namin yung bata. Nakasunod naman yung oxygen, tinutulak papunta ang ambulance. Kasi pag walang oxygen sir, kasi nahihirapan kasi silang huminga eh. Kaso lang iyak nang iyak sila eh. At saka isinakay sa ambulansya. Mula Aklan, sina Baby Evon at Ivory kinailangang ibiyahe ng higit 3 oras papuntang Iloilo pagdating sa Western Visayas Medical Center. Pero hating gabi ng Sabado, sina Evon at Ivory tuluyan ng namaalam. Mahal na mahal ko kayo. Ang kambal agad ding inilibing. Kahit saglit lang silang nakapiling ng kanilang mga magulang, ang kakambal nilang alaala habang buhay nang nakadikit sa puso ng kanilang mga naiwan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.